Alam mo, sa buhay natin dito sa mundo, dapat lagi mong piliin ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kasi bukod sa di mo na mababalikan ng nakaraan, maikli lang ang buhay natin. Na di mo na mamalayang malapit na pala ang takip silim. Na sana ginawa mo na ang lahat at wala ka ng pagsisisihan sa tadhana mong naging sapat. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Namimiss ko si Ethan. Naalala ko ang lahat sa nakaraan. Saan ko kaya siya matatagpuan? Habang nakaupo ako dito, napapangiti na lang ako sa mga alaalang di ko makakalimutan na nakaukit sa puso ko. Sa bawat sulok, puro masasayang alaalang bumabalik sa isip ko. Kaya eto, nahiga muna ako dito sa ilalim ng tulay. Ang sarap talaga dito. Napakalamig. Huwag kang mag-alala, Ethan. Magkikita rin tayo. Nararamdaman ko yan. At hindi ako titigil hanggang di kita nakikita. Sa paglipas ng mga sandali, masaya lang ako dito na may halong lungkot. Medyo inaantok nga ako kasi pagkarating ko, umuwi lang ako saglit sa bahay tapos iniwan ko lang yung mga gamit ko doon at dumiretso na ako dito. Sa bakod pa nga ako dumaan kasi sabi ni Papa, ipaputol ko na lang daw yung kandado ng gate. Kaya naman, tumalo na lang talaga ako sa bakod. At habang tahimik akong nagpapahinga dito, may narinig akong sasakyan na tumigil malapit sa tulay. At ilang saglit pa, may narinig na akong dalawang boses ng lalaki na nag-uusap. Kaya ito, mabilis kong kinuha lahat ng gamit ko at nagtago ko kaagad sa poste ng tulay kung saan di ako makikita. At eto na nga sila, nag-uusap habang ako naman nagtatago. Kaya naman tahimik lang ako at nakikinig lang ako sa pinag-uusapan ng dalawang lalaking bumaba sa ilalim ng tulay. Pre, saan pala tayo kakain mamaya pagka-uwi? Tsaka tong si Taka, buti tahimik kapag kasama sa biyahe. Mabait talaga tong si Taka. Mahal na mahal to ni Kuya Cairo eh. Ito kasi ang pinakaunang aso niya. Kaya lang, matanda na si Taka. Oo nga, matanda na si Taka kaya siguro hindi na rin siya madalas tumatakbo at naglalaro sa bakuran. Oo nga eh. Madalas na natutulog na lang siya palagi. Ganun siguro kapag matanda na. Alam mo, ako best friend. Kapag matanda na ako, gusto ko na nasa malaking bahay lang ako tapos andun lahat ng mga anak at apo ko. Gusto ko magkakasama lang kaming lahat sa napakalaking bahay. Ang saya naman nun pare. Ako naman, gusto ko sa pagtanda ko, makasama ko lang yung taong mahalaga sa buhay ko. Sapat na yun. Best friend, alam ko na kung sino yan. Pero di ko na lang babagitin ng pangalan. Baka mamiss mo na naman eh. Habang nag-uusap ang mag-best friend sa ilalim ng tulay, nakikinig lang ako. Nakakaramdam ako ng inggit sa kanila kasi
Kung andito lang sana si Ethan, baka magkasama lang din kami nag-uusap tapos masaya lang. At ang pinag-uusapan namin ay ang mga pangarap namin na tutuparin namin. Nasaan ka na ba, Ethan? Saan ba kita matatagpuan? Eto, habang nagtatago ako dito sa malaking poste, nakikinig lang ako sa mag-best friend na andito ngayon sa ilalim ng tulay. Best friend, what if biglang matupad yung matagal mo ng wish? What if lang naman? Yung seryoso ha? Kasi di talaga imposible kung mangyayari bigla ang mga bagay na pinapanalangin mo. Pare, sa totoo lang, di ko talaga alam ang gagawin ko. Di ko alam kung magiging masaya ako. Di ko alam kung magiging malungkot ako. Bahala na. Kung mangyari man yun, eh di, bahala na. Best friend, ikaw talaga. Pero, anong oras ba tayo uuwi? Pre, maya-maya lang ng konti. Okay, sige best friend. Pero, mauna na kami nagtakas sa sasakyan. Magpapalamig muna kami dun. Sige lang pre. Mauna na kayo. Susunod na lang ako maya-maya. Magpapahangin lang ako saglit. Habang nagtatago ako, narinig kong umalis na yung isa. Pero sa pinag-uusapan nila, parang tila ba malungkot yung isa sa kanila. Naging tahimik bigla sa ilalim ng tulay. Di ako makasilip, baka makita ako eh. Kaya lang tila ba may papalapit sa akin. Nakakarinig ako ng parang naglalakad papalapit sa akin. At sa dahan-dahang paglapit ng bawat hakbang na naririnig ko, tila ba sasabog ang puso ko sa sobrang kaba. Ewan ko ba pero bakit ako kinakabahan? Hanggang sa makita ko bigla sa tabi ko ang isang lalaking tiningnan ko mula paa hanggang ulo. Napalingon ako sa kanya at napalingon din siya sa akin, kasabay ng napakalakas na pagtibok ng puso ko. Tila ba may hangin malamig na dumampi sa katawan ko. Nagkatitigan kami, mata sa mata, at di nakapagsalita sa tila ba pagkakataong sadyang nakatadhana. At sa mga sandaling to, parang tumigil bigla ang mundo ko. At ang oras na parang tila ba kay bagal nang mamasdan ko ang lalaking nasa harapan ko. Matang tila ba magkakilala sa unang pagtatagpo. At kung paano dahan-dahan tumibok ang aking puso sa taong kay tagal kong hinintay, kasabay ng hiwaga ng sandaling hindi ko maipaliwanag. Ethan, ikaw ba yan? Tanong ko agad sa taong kaharap ko habang di mapigilang umagos ang mga luha ko. Pero, ikaw ba yan? Wika naman ni Ethan na tila ba di makapaniwala sa nangyayari. Kasi kahit ako, di ako makapaniwala kung totoo ba lahat ng to. Oo, Ethan. Ako nga. Nahanap mo na ako. Kaya lang, di na sumagot si Ethan. Tapos ito, tumakbo siya papalayo sa akin. Hinabol ko siya subalit napakabilis ni Ethan na sumakay kaagad sa sasakyan at mabilis na nakalayo. Hala, totoo ba to? Si Ethan ba talaga yun? Nakilala ko siya dahil sa mga mata niya.
At di ako nag-alinlangan na siya yun. Pero bakit niya ako tinakbuhan? Grabeng tadhana to. Ang saya ko sobra kasi nakita ko na si Ethan. Pero tinakasan ako. Pero ang cute niya ngayon. Medyo mataba tapos maputi. Ibang-iba na siya ngayon. Ibig sabihin pala, siya yung nakita ko kanina. Tadhana naman talaga. Huwag kang mag-alala, Ethan. Natandaan ko ang plaka ng sinasakyan mo. Wala ka nang kawala sa akin. Tinakasan mo pa talaga ako. Yari ka sa akin. Ang cute mo pa naman.